Alright, good morning. Welcome back to our channel. So papunta ngayon tayo dun sa isa nating bahay para kunin si Project Torrent. I-upgrade natin yung kanyang suspension ng lowering spring, yung mga parang pang coil over. So mamaya ipapakita ko kung ano yung mga difference niya and kung ano yung magiging gain. Shoutout kay Kuya, ang ganda ng multi-cab niya, oh. Yeah, pangarap din natin mag-setup na isang ganyan. Alright, nakuha na natin si Project Torrent. Yan, naka-Honda na tayo ngayon. Yan. So, i-upgrade natin yung kanyang mga spring. Siyempre, mamaya ipapakita ko sa inyo kung bakit tayo nag-upgrade ko at kung ano yung nagiging issue niya. Again, this is Project Torrent. Isa tong Honda ESI na naka D15B na VTEC. So, ito, nandito tayo sa magpapagawa tayo ng spring. Yan, ipapapalit natin. Yan, for sale nga pala itong mga BBS na mags. Kung gusto nyo, PM lang kayo, comment kayo. May kasama ng pantayo na gulong. Yan. So ito si Project Torrent. Isa siyang Honda EG or ESI na D15B, naka-change engine na VTEC. Yan. So ang nagiging problem, kaya nag-upgrade tayo ng lowering spring. Ito yung lowering spring natin na i-upgrade. Yan. Ito, Power Max. Yan, Power Max na lowering spring. Ang nagiging problem kasi nito, yan, naka 2 finger gap naman tayo, pero ang nagiging problem kasi currently nitong setup natin na putol spring is sumasayad siya. So pagka nakatodong liko pa right, meron siyang sumasayad na part. Yan, so iiwasan natin yung kaya tayo maglo-lowering spring. At saka pag mabilis tapos bigla tayong na-bump, yan, yung biglang may mga bako, yan, sumasayad kasi. So kaya tayo mag-upgrade ng mas stiff na lowering spring. Yan, so yung magiging tayo niya, ang alam ko is same lang, 2 finger gap pa rin. Yan. So tignan na lang natin kung mas sulit yung lowering spring compared sa putol spring. Okay, so ito yung ating upgrade. So yung kulay pula is yung Power Max na ating lowering spring, and yung black is yung currently na nakasaksak. If I'm not mistaken, ito dapat yung stock ng ESI. If not, just comment down below. Dito, syempre babaklasin, ang unang step is babaklasin yung ating mga stock na shock kasama yung spring. After baklasin, so gagamitin pa rin natin yung original na shock. Yun yung difference kung bibili ka ng full na coil over. So yan, tatanggal yung stock na stock na shock and spring, tapos papalit yung ating yan upgraded na lowering spring. So yan pa rin yung ating stock na shock. So sa mga gusto mag-upgrade, yan, magagamit nyo pa rin yung stock na shock as long as hindi sila busted.